Hello mga kagala, ngayon maglulup po tayo dito sa Puerto Princesa. Iikot tayo sa west coast ng Puerto Princesa. Ipapakita ko po sa inyo yung mga spot na pwede nyo pong pasyalan dito sa Puerto. Ito yung loop na malapit lang, almost 90 kilometers yung total loop. So pwede natin siya ikutin ng isang araw. So katatapos lang po natin mag full tank dito sa Caltex, tapos magbabiyahe na po tayo. Merong dalawang daan dito sa west coast. Pwede kayong dumaan ng Montible going south, yung isa naman going north. Sa Bacungan naman po kayo dadaan. So tara, samahan nyo po kami sa pag-ikot dito sa west coast ng Puerto Princesa. Dito po tayo sa south dadaan. So magbabiyahe tayo going to Montible, tapos ikutin natin yung bayan ng Napsan, Simpucan, Bagong Bayan, hanggang sa Bacungan. Kaya lang po, katatapos lang ng bagyo, nakaraan pati ng sunod-sunod na pag-ulan. So ang problema, baka hindi tayo makadaan. Kasi nakaraan meron pong nag-post na meron daw landslide doon sa area. So baka hindi passable. Pero sana makalusot kahit yung motor para papakita natin sa inyo yung Puerto Princesa Loop. Marami po nagbabike doon papunta sa west coast. Iniikot po yan ng mga bikers. Medyo malayo-layo at medyo mapagod kasi nga maraming mga akyatin. Maganda sana magbiyahe ng south ng maaga pa, ng medyo madaling araw, para makita nyo po yung mga fog, no? Doon sa parte ng Salakot. Yan, kasi doon po medyo mataas yung lugar, tapos maraming puno, talagang malamig pagka umaga. So minsan susubukan natin magbiyahe doon ng maaga kung pupunta tayo sa isang specific na spot. Ngayon kasi iikutin lang natin, sasaglitan lang natin yung mga possible na spot para mapakita sa inyo, para pag bumalik kayo pwede kayong magstay doon, mag-enjoy. Merong dagat, merong ilog, merong bundok, so kompleto. So marami kayong pwedeng pasyalan dyan lang sa west coast. Actually marami pong mga CBST sites dyan sa west coast, yung community-based sustainable tourism. Ang namamahala po nun yung mga local communities. So pagka pupunta kayo doon at nagbabakasyon, direkta pong nakikinabang yung mga komunidad po natin, kasi sila yung mismo yung nagpapatakbo. So sana mabisita nyo yung mga CBST dito sa Puerto Princesa. Ikutin natin yan sa mga susunod na panahon. Iisa-isain po natin yung mga CBST sites. Malapit lang po itong west coast. Maliit lang itong loop na to. Kaya nyo ikutin ng isang araw. So magkukonsumo lang kayo ng mga approximately 2 litro. So ganun lang siya kalapit. Kung yung motor nyo po ay nagkukonsume ng mga 45 kilometers per liter, mga 2 litro po yan paikot. So dito na po tayo sa Barangay Santa Monica. So dito matatanaw na natin yung mga bundok dyan sa unahan natin. So yung bundok na yan, yan po yung naghahati dito sa gitna ng Palawan. Pag natawid nyo na po yan, nakatawid kayo dyan sa kabila ng bundok, yan na po yung west coast. So ano na po yan, dagat na yan dyan sa kabila. So yan yung pinakagitna. So yan yung kailangan yung tawirin para makapunta kayo dun sa kabilang parte ng Palawan. Itong nakikita nyo na bundok na yan, yan po ay parte ng Barangay Irawan. So yan po, napakaganda ng mga bundok dyan dahil dyan po ginanap yung mga unang pista ng Kagiban, yung mga tree planting. So talagang na-preserve po yan, napangalagaan. Kaya yung mga ilog po dyan, napakasagana sa tubig. Dyan din po kinukuha yung tubig na nagsusupply dito sa Puerto Princesa. So papasok na po tayo ng Barangay Irawan. Yan, dito po may isa pang gasoline station. Actually 2. So before kayo lumagpas dito, make sure na nakapagpakarga na po kayo, dahil yung mga susunod na gasolinahan medyo malalayo na. So kanina meron doon, ito yung Caltex. Yan. May mga kainan din po dyan, pwede kayong kumain, bumili ng mga pasalubong, tinapay, merienda. Yan. Tapos ito na yung Irawan Bridge. Ito. Turn left daw.
So, sundan nyo lang yung National Highway, hindi kayo malilito. Yan, dito diretso ng ano yan, sa dam ng Water District. Dito na rin po yung dito na nilipat yung terminal ng Puerto Princesa going north and going south. Dito po sa Barangay Irawan, yung malaking building na yan. Andiyan na rin po yung palengke, yung bagsakan ng mga gulay. And every Saturday yata yung market day dyan. Pwede kayong mamili. Mamaya madadaanan natin yung isang facility dito sa loob ng seed farm. Meron dyang x-ray ng mangga. So dito po kasi sa Palawan, yung mangga namin merong sakit. So hindi siya pwedeng ilabas na probinsya dahil makakahawa siya sa mga mango plantation ng ibang probinsya. So dito lang talaga yung consumption ng mangga sa Palawan. Then para mabenta siya ng medyo magandang presyo, kailangan po dumaan dito sa x-ray. Ini-x-ray po yung mangga ng isa-isa para masigurado na walang black bag doon sa loob. Yan po yung peste ng mga mangga dito sa Palawan. Ang daming tao. Hulihan. May hulihan pala ngayon kaya naipon doon yung mga sasakyan. Kala ko paparahin tayo. Pero kompleto naman po tayo ng mga requirements, lisensya. So ito yung DA. Diyan din po in-x-ray yung mga mangga. Tapos dito naman sa dairy farm, diyan makakabili kayo ng mga gatas ng baka, ice cream, and lahat po ng mga may kinalaman sa livestock dito yan sa dairy. So ito po part na ng Barangay Iwahig. So yung kasunod ng Barangay Irawan. Dito rin matatagpuan sa Barangay Iwahig yung kennel farm, yung kulungan na walang bakuran. Ito po yung pinaka-gate ng Iwahig. Ito yung kung bumisita dyan sa Iwahig Kennel Farm, po kayo dadaan. So magpalag in lang po kayo dyan sa kanilang guardhouse. Sabihin nyo po yung purpose nyo dun sa loob, kung didiretso kayo ng balsahan. Kasi dito po merong ilog na pwedeng liguan. So sabihin nyo lang po dyan sa guardhouse kung ano yung pupuntahan nyo. Pwede rin kayo pumunta doon mismo sa kulungan. May mga souvenir po doon. So para makita nyo po yung loob ng Iwahig. May mga area lang po na restricted, pero meron din mga area doon na allowed yung mga bisita. So ito naman po yung tinatawag nilang bukana. Malapit po kasi sa ilog. Dito makakabili kayo ng mga seafoods, yung mga shells dito, talaba. Dito rin kayo makakabili ng mga alimasag, alimango, and may mga binibenta na naman sila. So yan, available po yan dito sa bukana. Yan. Dito may mga vulcanizing kung sakali pong masiraan kayo along the way. Dito medyo matao-tao pa, pero dyan sa unahan talagang malalayo na. Tapos paparating na po tayo sa tulay ng Iwahig. Ito isa sa mga malalaking tulay dito sa Puerto. Ito po yung isa sa mga malalaking ilog dito sa Puerto Princesa. Yung labas po ng ilog na to, papunta dito sa kaliwa, papunta po yan sa Puerto Bay. Itong part na to. So dito naman sa loob yan ng Iwahig nang gagaling. So dalawa yung tulay. Marami po dito nag-fishing. Pag umaga, pag hapon, marami kasing isda na nahuhuli. So ganyan po kalaki itong ilog na to. So dito po meron din firefly watching sa mga turista. Pinupuntahan po ito paggabi. Meron din po dyang dinner. Nakapackage na po yan. So dadalhin sila doon sa loob para makita yung mga firefly. Maganda rin yung lugar na to, parang mini tunnel. Medyo malamig pagka nagbabiyahe kasi malilim. Tapos may mga sapa-sapa dyan sa gilid. Meron mga tilapia dyan, may mga hito. Pero maikli lang po yan. Meron pa tayo mas mahaba.
Pero dito naman sa papuntang south sa barangay Inagawan, yun po yung Acacia Tunnel. Yun talagang mahaba yung may shade na kalsada. So dito kakanan na po tayo. Yan, ito yung going to Napsan, itong pakanan. Turn right on Napsan Road. Tapos yung diretso na yan, going south na po yan, papunta ng Aborlan, Nara, Española, all the way to Brooks Point. So dito tayo dadaan sa kanan. Tatawirin na natin yung bundok. Magkukross tayo dyan sa bandang Salakot. Dito po may signal pa dyan sa unahan. So kung kailangan nyo pong pumunta, pwede kayo mag-stop over. Kasi along the way, karamihan dyan sa looban, wala na pong signal. Kaya dito minsan may mga hinto para lang makakontak sa mga kakilala po nila. Ganda ng kalsada guys, spalto. Pero ingat na kayo kapag maulan kasi madulas po yung spalto. So ngayon medyo tuyo kaya pwede tayo magpabilis ng konti. So ito naman po yung Montible Penal Farm. Tulungan din po ito. Correctional Subcolony po siya ng Iwahig. So yun po yung pinakamalaki sa barangay Iwahig kanina. Ito yung isa sa mga subcolony. So marami po mga subcolony dito. Meron din na subcolony na puro babae lang. So yan, lagay po sila sa ibang barangay. Yeah, ito po yung isang pinagkukunan ngayon ng tubig ng water district. Dati po pwedeng maligo dito eh. Kaya lang marami po mga irresponsable na pupunta, nag-iwan ng mga basura, kaya nagiging kalat at marumi yung ilog. Tapos ngayon ginawa na siyang source ng water district, kaya talagang totally bawal na pong maligo dito sa area na ito. Pero marami pong mga ilog dito na pwedeng paliguan, pwedeng pahingahan. Diyan sa unahan may mga maliliit nga lang, hindi tulad dito, pero pwede nang paliguan. Sisimula na po tayong dumaan sa bundok, kaya medyo paahon na yung kalsada. So dito po marami ng mga ilog na pwedeng paliguan. May mga resort na pwedeng puntahan. Pero kung gusto nyo po mga tipid dyan sa mga tulay-tulay, may mga ilog yan na pwedeng paliguan. Pero kung gusto nyo syempre may mga cottages, punta na lang kayo dun sa mga resort. May mapapansin kayo mga flag dyan yan. Diyan pwede po maligo. Sana tayo ng drone, kaya lang may kawad pala ng kuryente. Baka sumabit yung drone. Pero yan po yung view. Tignan natin. Ito po yung ilog. Ayan. Ganda sana dito magpalipad. Ayan. Maganda po dito pagka maaga pa. Medyo malamig. Nagpa-fog. Tapos sarap magbiyahe. Hindi gaanong mainit. Ayan. Ito, hindi pa ito mataas. Meron pang mas mataas doon sa unahan. Yun po yung sa Salakot na area. Yan, dito po merong igiba ng tubig. Yan, may tumutumbod na tubig. Yan, marami pong huminto dito na truck, nagkakarga, lalo na po yung mga nag-overheat. Dito sila kumukuha ng tubig. Yung iba dito na rin nagka-carwash. Yung mga residente dito rin kumukuha ng tubig inumin, kaya may mga post po yan. So marami pong tubig dito sa lugar na to dahil sagana po sa puno. Yan. So ganun po na protektahan ng mga leader natin dati yung mga bundukin ng Puerto Princesa, kaya sagana yan sa tubig.
So sana lang matuloy-tuloy yung pagprotekta sa ating mga kagubatan. Yan o, yung mga bahay na yun, yan mga resort po yan. Pwede kayong maligo dyan. Ito yung mga daanan. Basta may makita kayong mga flag dyan sa gilid, yan, pwede yan puntahan. Kalikuan yan. May entrance, 20 pesos yung entrance sa adult. Yun, may mga cottage doon. Pwede kayong magpahinga, kumain, maligo. Nung araw dito, pahirapan po ng biyahe. Talagang rough road. Pag pumunta ka dito sa Barangay Napsan, talagang kailangan mo na mag-overnight dahil sa hirap ng daanan. Pero nung simula nang nasemento siya, napakadali na pong dumaan. Marami na rin pong mga nakatira dito sa West Coast. Marami pong mga resort. Talagang unti-unti na pong nade-develop itong west side ng Puerto Princesa. Mapansin niyo po yung mga bundok, talagang maraming mga net na nilalagay kasi lagi po dito nag-landslide. Itong nakaraan lang nga po, mayroon na namang landslide dahil po sa bagyo at saka yung sunod-sunod na pag-uulan. Yan, dito resort na naman itong Tampisaw River and Eco Park. Dito yung daanan. Diyan maligo. Dito naman yung Three Angel Eco Park sa baba. Ganda rin dyan, may mga cottages. Ito medyo matarik-tarik na yung mga akyatin. Malapit na tayo sa Salakot. So lublub naman. Ayan, so riverside. Pwede rin dyan maligo. So sunod-sunod dito actually yung mga pwedeng paliguan, kaya hindi kayo mauubusan. So maganda dito, kahit puno yung isang resort, pwede kayong lumipat sa unahan niya konti, meron na naman. So hindi sayang yung pagpunta nyo dito sa West Coast. So itong lugar na to, ang ma-offer niya yan, yung mga ilog. Pero pagtawid natin ng bundok, ang ma-offer naman dun sa kabila, mga nagagandahang beach, yan, mga puting buhangin. May mga ilog din, pero more on beach naman dun sa kabila. So ito medyo baho na talaga. Malapit na yung Salakot Falls. Bakit siya? Yan, maganda rin sa park na to, malamig. May problema lang pagka pababa kayo dito tapos maulan, medyo madalas yung kalsada gawa ng minsan nagkakalumot dahil hindi po siya naaarawan. Malakas po kasi yung tubig dito pagka malakas din yung ulan galing po dyan sa bundok. Ito walang ulan pero may tubig yung kalsada. Dahan-dahan lang po kayo, lalo na pag nagmumotor. Madulas po yung kalsada. Malapit na tayo sa Salakot Falls. Ito, yung kurbada na yan. Yan na po yun. Hindi pa to yung highest peak. Medyo may malayo-layo pa yung highest peak. May ituturo ko sa inyo yung pinakamataas na parte dito. Yan, dito paliguan din itong Salakot Falls. Pwede kayo dyan maligo, kumain, tambay. Pero tambay muna din tayo. Lamig lang muna tayo. Ano po? Anong oras na ba? Alas 11 na. Medyo mainit-init yung biyahe natin. Doon na tayo kakain sa Napsan. Around 10 kilometers na lang din. Nagpahinga lang tayo saglit dito sa Salakot Falls. Palipad sana tayo ng drone dito, kaya lang maraming mga kawad ng kuryente, delikado, baka sumabit yung drone. Doon na lang tayo sa dagat kumuha ng mga footage. Ito, packet na.
Medyo stiff yung akyatin, pero kaya-kaya naman. So ito pong parte na to malamig, madalas din po ditong naulan. Dito po kayo makakita ng mga iba't ibang species ng mga puno dito sa area na to, dahil ito po ay protected area. Talagang maigpit na pinagbabawal yung pamumutol ng puno. So ito po yung pinaka highest peak dito sa daanan papuntang Napsan, sa Lakot na area ito. So mula dito papunta dun sa Napsan, sa beach, pababa na po lahat. Ang sarap dito mag-rides. Ngayon alas 11 ng tanghali, tirik na tirik yung araw, pero dito sa kalsada na to medyo malilim, no? May mga parte na malilim dahil maraming puno tsaka tabing bundok. Ngayon lang, ingat lang po kayo dahil maraming mga malalaking sasakyan din ang dumadaan dito. Truck ng construction. So paunahin na natin sila dahil pababa ito, delikado. Actually, dami nila. Isa, dalawa, tatlo, apat, meron pa sa likod. Lima, may isa pa. Ito, natibag oh. Yan, landslide. So, hinarangan na nila itong portion na to kasi baka wala ng lupa sa ilalim. Delikado na po sa mga mabibigat na sasakyan. Yung isang problema dito sa bandang Napsan, madalas po yung landslide. Pero lagi naman po itong chine-check ng DPWH, ng mga taga-engineering. Kaya makakasiguro din kayo na safe dumaan. Talagang pag nakita nila na unsafe na yung kalsada, naglalagay na po yan sila ng mga early warning device para maiwasan po yung mga aksidente. Dito pala yung mga truck kanina. Gugutom na ako. Kain na lang tayo dyan sa Napsan. Dyan sa Napsan marami na pong makakainan. May mga gasolinahan na rin. So kung kailangan nyo pong magpagas, pwede na doon. So, maraming mga tao na doon sa Barangay Napsan. Actually marami pa pong pwedeng i-loop dito. Itong dadaanan natin ngayon ay Napsan, Bakungan Loop. Meron pa pong isang loop na going south naman. Iikot ka ng Quezon. Yun, napakaganda rin ng view, lalo na po pagkahapon. Matsyempuhan nyo sa Birong yung sunset. Napakaganda din po doon. Tapos pabalik, doon na kayo dumaan sa National Highway sa east side naman. So dito naman sa north, wala masyadong west coast kasi talagang mas maraming bundok po doon. Kung tatawid kayo ng west coast, ang mapupuntahan yung mga munisipyo. So may mga pwede rin i-loop doon, like sa San Vicente pwede kang mag-loop. Sa pasok ka ng Port Barton, lalabas ka ng San Vicente, pwede po doon. So, pwede rin sa bandang Il Nido, meron din pwedeng i-loop doon, pero maliliit lang, malalapit lang. Pero maganda kasi may mga iba't iba silang i-offer sa atin. Napakagandang tanawin. Medyo nakakaramdam tayo ng air pocket kasi medyo mataas yung lugar na to. Tapos bababa tayo, makakaramdam kayo ng something sa inyong tenga. Pero wala naman yung problema. So ganito po kalapad itong bulubundukin ng Napsan. So dito po sa Barangay Napsan, marami po itong mga offer. Itong barangay na to, may mga dagat, magagandang beach, mga ilog, may falls din po dito. Medyo tagulang, tsaka medyo mahirap puntahan, pero pwede. So sana mapakita natin, maghanap lang tayo ng
mga makakasama natin at guide para puntahan yung mga spot na yon. Marami po ditong pwedeng pag-overnightan. Meron kami pinupuntahan dito na isang community doon sa Kabuyaw, Napsan din. Pwede doon makitulog, merong kubo, pwedeng mag-camp, tapos pwede mag-fishing kasi tabing dagat. So doon walang problema kila Kuya Jun. Dito tayo dumaan kasi mas maganda po yung scene naman doon sa bandang Bakungan, yung sunset. Mamaya aakitin natin yung view deck doon. Pero baka hindi na tayo magpa-dapit hapon kasi may meeting ako ng alas 6. So kailangan makabalik tayo ng bayan ng medyo maaga. Pero papakita natin yung view deck, dadaanan natin yon para sa susunod pwede natin tsempuhan yung sunset. Napakagandang view doon pag palubog na yung araw. So ito, malapit na tayo sa pinakasentro ng Napsan. Marami na kayong mga makikitang mga bahay. Andito may isang gasolinahan din. Pwede na kayong magpakarga kung malayo-layo pa yung pupuntahan ninyo. Pero kung motor lang, kung maglulup kayo sa tinuro kong loop, itong Napsan Bakungan loop, kaya-kaya na po yung full tank. Mga mahigit 2 litro lang yung makukonsume po ninyo. So dito alam ko may mga spot din sila GOO, pero hindi ako familiar kung saan yung specific. Ito gasolinahan, mga gusto magpakarga. So kain muna tayo. Nagugutom na po ako. Alas 12 na ata. So turn right kung iikot tayo ng loop. Pero punta muna tayo dito, hanap tayo ng makakainan. Ayan. Meron chulong. Ano? Katatapos lang po natin kumain. Before tayo mag-loop, daan muna tayo ng Kabuyaw. Nakapunta tayo sa tabing dagat. Tingnan natin kung maganda yung dagat ngayon, kung mahangin ba o hindi. Sana banayad para mapakita natin yung ganda ng West Coast. And ito, pag diniretso nito going to south ng Palawan, ang mapupuntahan nyo ay yung Quezon. Checkpoint ulit. Dito lang tayo. Kakadaan lang natin sa checkpoint. Shout out sa mga pulis na na-assign dito sa Napsan. Meron silang checkpoint doon kanina. Isa lang ang nagpapatibok sa puso natin, mga kagala, yung checkpoint. Pero walang problema kasi kompleto naman tayo sa mga documents. Dito may mga falls din dito, may resort dito papunta ng bundok. Pwede nyo yung puntahan. Meron din dito na tulay, mamaya madadaanan natin. Sa ilalim nun maraming naliligo. Doon libre lang. Ay, lampas na yata tayo Hindi ko napansin. Basta yung tulay na mahaba. Parang wala pa. Yung tulay na mahaba, pwedeng maligo dun sa ilalim. Ligo na rin kami dati. Ito na pala, itong tulay na to. Nung una ko napuntahan to, medyo maganda pa kasi malalim. Pero nung nagkaroon ng Typhoon Odette, nasira yung ilalim, natabunan ng mga malalaking bato. Kaya bumabaw yung tubig. So dito malaki-laki rin yung ilog na to. Pwede maligo dyan. Maligo rin sa kabila. Subukan natin magpalipad dito ng drone. Park lang tayo doon sa malilim. Pang wala naman sasabitan. So dito tayo sa gitna ng tulay. $10 meters. So palayo yung lipad ng drone.
So inukunan tayo ng drone. Balik na siya. So kung saan tayo nagpalipad, doon din siya babalik. Okay. So yun. So meron na tayong footage ng tulay. Dito na tayo sa Sitio Cabuyao. Yan yung kanilang simbahan. Doon may basketball court. Pero dito tayo bababa sa unahan, papuntang Aplaya. Sana maayos yung kalsada. Kasi dati dito talagang malalaki yung bato. Tapos pag maulan mahirap makapasok. Tapos yung ilog pa doon sa gitna, kailangan pang tawirin. Ay meron pa rin, pero mukhang kaya naman. Tinambakan na rin pala dito. Tawid tayo ng ilog. Mababaw ba? Parang malalim ha. Mukhang kaya naman. Mukhang kaya naman. Ay, yun lang. Grabe pala yung daanan dito. Hirap pala yung daan dito. Kala ko tinambakan na ng bato. Lalaki ng bato. Ano itong pinasok ko? Ay, grabe. Sabi ni Kuya Dan, ayos na yung kalsada. Parang hindi man. Parang lalong mas mahirap. Ayan, tagal na rin tayo hindi nakabalik dito. Bago lang tayo ulit nakapasyal. Karawas lang natin. Ayan, tayo Dan. Taas. Grabe na to. Mukhang kailangan ng mas malaki motor pa. Ay, nakalampas din. Ay, kailan? Ang ganda ng kalsada nyo. Nakukuha talaga yan yung kanmo sir ah. Kaya sabi ni Kedan maganda kalsada. Doon, maganda. Ha? Yung pag-birthday niya, ganda ngayon. Ay, bago nag-ulan pala? Kapag yung baha. Yun lang. Laki na ni Tip-Tip ah. Hindi ka kilala si Cayman ah. Dito na tayo. Ito yung Sitio Cabuyao. Ito yung kubo. Dito kami natutulog dati. Makalat kasi katatapos lang ng bagyo. Mga inanod na mga nyug, mga batang, mga kahoy. Ayan. So dito kami naliligo. Maganda dito pag high tide, medyo malinis. Tapos safe kasi mababaw, may bato. Ayan. Ito lang po yung pinilabasan ng bangka, yung maliit na yan. Pagka pumasok ka dito ng alanganin, pwede kang mabahura. Hay ka. Si Nonoy, sana si Nonoy? Ha? Si Nonoy. Nagbablog si Nonoy daw ha? Palipad tayo ng drone, gusto mo? Diba? Sige, dali.
Kaya Dan, bakit ito yung daanan? Alam ko ba maganda kaya Dan? Kwek, 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 meow. Meow, 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 meow. Grabe. Grabe naman daanan kaya Dan. Grabe putik. Palabas na tayo ng Kabuyaw. Oo, yung scooter natin. Beat na 110. Sorry, sumasayad sa malalaking bato. Sorry. Lalaki ng bato. Yan, problema nila dito yung ano, pag naglalabas sila na isda ngayon dahil walang makadaan. Hirap-hirap yung kanilang top down. Kaya hirap. Tawid din. Success. Kakakarmas lang natin kahapon. Ngayon panis. So, palabas na tayo ng Kabuyaw. Balik tayo ulit ng kanto ng Napsan. Tapos dadaan na tayo ng West Coast. So pumunta natin yung Bagong Bayan, tapos yung Simpukan, all the way to Bakungan. Doon na natin makikita yung mga nagagandahang mga beach. Yan, ito may mga ilog dito. Yan, pwedeng ligo-liguan. Alam ko mga spot din to nila Gioong. Pinupuntahan din nila. So dito tayo kumain kanina. So ito yung pinagalingan natin dito sa kanan. So dito tayo ngayon sa kaliwa. So, kung galing kayo doon, kailangan yung kumanan para makabalik kayo doon sa loop. So diretso tayo dito ulit. So dito yung papuntang Pinaglaban Beach. Pwede kayo punta dyan. May mga cottage po dyan, pwede maligo. Hindi muna natin siya papasukin ngayon kasi medyo mahirap yung papasok, maputik po kasi pakatapos lang ng ulan. Hanap na lang tayo ng mga malapit sa kalsada para mapakita natin yung beach ng West Coast. Ilog na naman. Yan, pwede rin maligo dito. Yan, doon may mga babaan. Pwedeng mga ligo. Ito ay I think Santo Niño. So ito po ay papasok na ng barangay Bagong Bayan. So dito may maliit sila na pantalan. Pangunahin din dito na hanap buhay, mga pangingisda tsaka farming. Medyo malaki-laki rin po itong barangay na to. Malaki din yung kanyang nasasakupan. So mamaya try natin bumaba doon sa pier, malapit lang naman. So try natin magpalipad ng drone doon. Ito medyo malaki-laki yung ilog din, Steel Bridge. So pwede maligo. May nakita ko doon babaan sa unahan. Pwedeng bumaba yung sasakyan hanggang doon. So pwede maligo. So ito yung mga spot na libre. Pero ingat lang po kayo kapag maulan kasi malakas po yung agos dito. Masyadong maraming tubig yan galing sa taas, sa bundok. Kaya ingat-ingat lang pagka tag-ulan. Mapapansin nyo yan, pagka nag-iiba na yung kulay ng tubig, mabilis siyang nagbabrown. Huwag nyo na pong pangarapin pang maligo kasi biglang rumaragasa yung tubig. So yan lang po yung mga kailangan natin bantayan. Pero so far, hindi naman siya ganun ka bigla, hindi tulad sa mga ibang ilog na mabilis talaga yung pagragasa. Dito mapapansin nyo naman, dahan-dahan naman yung
taas ng tubig. Ito yung bagong bayan, kanilang barangay hall. Grabe yung mga kalsada nila, masyadong matatarik. So ito na yung papunta ng kanilang pantalan. Babayin natin saglit para mapakita ko sa inyo yung kanilang beach. Medyo malalim na pala yung tubig. Ito yung kanilang pantalan. So ang isda talaga yung kanilang pangunahing hanap buhay dito. Nakapunta na ako dati dito, nag-fishing kami dun banda sa may mga bakawan. Subukan natin magpalipad ng drone dito. Pwede pa dun sa unahan, pero dito na lang tayo sa malapad-lapad. Tinanggal ko na yung cellphone kasi matagtag, rough road yung daanan. Tapos maalog itong phone holder natin, baka malaglag yung cellphone. Palipad tayo ng drone. Ang hindi ko maganda dito is circle. Pili tayo ng drone. Paikutin natin yung drone dito. So nakapili yung circle, paikutin natin yung drone. 6 meters. Circle. 3, 2, 1. Naka 6 meters siya. Yan, ikot siya sa atin. Medyo mababa pala yung naka-set up doon sa phone natin, kaya medyo mababa yung kanyang footage. Pero pwede pa natin siya pataasin pa ng mas mataas yung kanyang pag-ikot. Yan. Tapos balik na siya dito. Nakakatakot, may tubig. Nakakatakot. Sayang di natin na-check. So mamaya subukan natin subukan natin i-record yung sa phone yung isang mode niya. So ito yung pinakadulo. Ikot na tayo. Tapos labas na tayo. Diretso tayo ulit dito. So yan yung i-cross natin, yung mga bundok na yan. So itong matataas na yan, Barangay Simpukan. So sa unahan pa tayo iikot. So malayo-layo pa. Pagdating natin ng Bakungan, meron pa tayong out of way na dadaanan, yung view deck ng Tabon, bago tayo babalik ng bayan. Daming aso. So dito tayo sa kaliwa. Dito po makakabili kayo ng mga isda. May mga binibenta po yan dito. May mga namamakyaw. May mga freezer yung iba. Last time dito kami nakabili dyan. May pinasok kami dyan sa looban. Diyan sa baba, nakabili kami ng isda. Ayun, yun. So ang ganda nung dyan, ang ganda ng beach. Pwedeng makaligo dyan. Kaya lang, hindi ko alam kung private yan parang laging sarado. Pero marami pa po dito sa unahan na pwede natin puntahan, na pwedeng paliguan. So pagdating natin ng Simpukan, marami po doon mga CBST. Andun yung mother tree, yung century old tree, yung napuntahan natin last time. Yun, sobrang laking puno, 100 taon na yung puno na yon ng ipil. Sobrang laki. Sinubukan namin yakapin. Ilan kaming naghawak-hawak bago namin nayakap yung buong puno. Tapos nandito rin yung sanctuary ng mga pawikan. Yan, part din ng CBST. Meron pang
Tagkuriring Falls. Yun, maganda ngayon bisitahin dahil malakas na yung tubig. Last time na pumunta kami kasi itong taon na to, summer, medyo mahina yung tubig. So ngayon talagang sigurado ako sagana yung tubig ngayon doon. Pero hindi na natin mapapasok kasi out of way siya. Kanan siya, paakyat ng bundok. Medyo malayo-layo. So sa susunod na lang, babalikan natin siya. Tapos meron din silang beach dito. Ito, beach din, pababa, oh. Ang ganda rin dun, oh. So, next time, mag-outing tayo. Pero, may pupuntahan lang kasi tayo dito na parang public beach siya. May bayad, may entrance. Nakita ko lang sa post ni Biyahe ni Basha yung ilog na malapit sa dagat. Tapos may puno na pwedeng talian ng duyan. Tapos sa ilalim mo yung ilog. So, yun yung hihintuan natin mamaya para papakita sa inyo. Halos same lang din naman yung itsura ng mga baybayin dito sa West Coast. Puting buhangin, may mga rock formation, tapos napakalinaw na tubig. So halos pare-parehas, ganun kaganda itong West Coast. Hindi lang po masyadong napupuntahan, gawa ng mahirap yung daan. Tapos transportation din, kailangan mong sadyain, gumamit ng mga sasakyan kasi medyo limited po yung public transport dito sa West Coast. Dahil kunti lang din naman yung nakatira, kaya medyo kunti lang din yung transportation dito. Ano, mga nakailang minuto na tayo, halos wala pa rin tayo nakakasalubong at nakakasabay sa kalsada. So, ganun kadalang. Kaya medyo mahirap din magbiyahe dito ng alanganing oras dahil pag nasiraan tayo, wala tayong mga mahihingian ng tulong. So, ganun kadalang. Ito, spot din. Pwede rin palamig-palamig dyan sa tabi. Ayun, may babaan dun sa kabila. Pwede bumaba dyan. And may paliguan. Medyo malalim-lalim din dito. Yung part na yan, pwede paliguan. So dyan mas maganda, libre. Kung gusto nyo makatipid, pwede sa mga spot na ganyan. Pero yung mga resort, may mga entrance. Pero minimal lang naman, pwede naman magbayad. Hindi naman ganoon kasakit sa bulsa. Kasi may mga facilities naman din kayo na may enjoy. Pero sa ganyan kasi, kung ano yung nandyan, yun na yun. So, wala na tayong ibang i-expect pa ng mga facilities. Ito yung pinuntahan namin dati, kila Kapitan. Dito kami lumabas yung NSD Salvation Garden Pool. Dito kami nag-exit. Diyan sa loob merong natural pool. Yung kanilang swimming pool galing po sa tubig galing sa taas. Tapos naka-host ng papunta dun sa pool nila. Overflowing lang. So dito may daanan din mas malapit. Papunta dun sa resort. Magkatabi lang sila ng kanto ng Tagkuriring. Ito yung papunta ng Tagkuriring. Dito yung papunta ng NSD Farm. So ito po yung Tagkuriring Falls. Yan, maganda yung tubig ngayon kasi malakas yung ulan, may tubig. So dyan po kayo paparegister sa kanilang tourist information. Yan, ito CBST. Yan, minamanage siya ng mga taga rito mismo. Sila yung namamahala. Sila rin po yung direktang nakikinabang dun sa mga binabayad nating fees para sa pagbisita dun sa kanilang mga sites. So sana suportahan natin itong mga CBST sites para makatulong din tayo sa mga community natin. So ito yata yung sanctuary. Napasok ko na to nung nag-fishing kami. Ito nga, ito CBST rin, yung Simpukan Marine Turtle Conservation. Papunta doon. So nandyan yung mga paitlogan ng mga pawikan. So alam ko merong season kung saan marami nangingitlog na pawikan. So ito, spot din ulit. Pwede rin maligo dito sa baba. Hanap lang kayo ng mga pwede nyong babaan. Maganda yung ilog dito sa Simpukan kasi yung kanilang bundok talagang sagana sa tubig. Oops. Merong putol na kalsada. So ingat lang. Semento. Tapos may ano dun, may tubig.
Pero mababaw lang naman. Yun, mahirap pala dumaan dito kapag maulan at malalakas yung buhos ng ulan. Siguradong mataas din yung tubig dito sa ilog. Overflow. Oh, ang tagtag nitong motor natin, sakit sa katawan. Pero so far di naman tayo pinapahiya nitong beat, hindi pa tayo tinitirik. Sa kapatid ko itong motor na to. Malayo na rin ang sa puntahan nito, nakaikot na to ng west coast ng Quezon, nakapag loop na to, pero hindi ko alam na vlog nung pumunta lang kami ng Quezon. Doon kami dumaan, layo na rin, nasa almost 40,000 kilometer na yung tinakbo niya. Pero alaga naman natin to sa langis, sa panggilid, pinapaservisa natin. Ay, yun lang problema niya, yung shock, ang tagtag para akong inaalog-alog. Pinayos ko na yung headset nito, alog nakaraan, pinalitan na namin ng mga bearing, so wala na yung alog dun sa headset. Problema yung shock, matagtag. Pero ayos lang, laban lang. Gamit pa natin siya pang ikot dito sa Palawan. So ito, view deck, kita yung kaming dagat, yun, may beach na naman sa baba. Ganda, puting buhangin. Marami po yan dito, halos hanggang dun sa Bakungan, Tagkawayan, hanggang dito sa sa Quezon. Magaganda yung beach. So hindi nyo talaga may enjoy kung kung iikutin nyo lang. Maganda talaga hintuan nyo at i-enjoy nyo yung mga spot. Next time hahanap tayo ng spot na tatambayan natin. Doon tayo mag fishing, mag ihaw-ihaw, para ma-enjoy naman natin yung mga magagandang tanawin dito sa Palawan. Kahit sa Puerto pa lang, napakadami na. Medyo matagal-tagal natin bago mauubos itong mga spot na to. So marami tayong maipapakita. Sabi nga nila, every destination offers different experience. So marami po kayong may experience, iba-iba yung may experience niyo sa mga spot dito, mapadagat, mapabundok, mapailog, mapa-falls, kung saan man yan. Iba-ibang experience yung i-offer ng mga spot na to. So yun, dito na tayo sa may sentro. Parang dito banda liliko yung papunta ng Mother Tree kung hindi ako nagkakamali. Dito nga. Yan, doon sa may tricycle banda. May kalsada yan papunta dito sa kanan. Doon yung papunta ng Mother Tree. Yan, dyan sa Bolbolan. Doon po akyat. Yan, CBST rin po yun. Pwede kayong sumuporta sa kanila. So makikita nyo po doon yung pinakamalaking puno dito sa Puerto Princesa. Ito magandang spot din. Pwede rin siyang maging pahingahan. Pwede kayong mag stop over, pero alam ko may bayad dito ayun, may entrance, tapos may bayad yung cottage. Dito pwede maligo, medyo safe naman. Doon lang sa medyo mababaw, kaya lang pag ganitong panahon malalaki yung alon. Doon dinaanan natin, tignan nyo kung gaano kaganda yung mga beach doon. Puting-puti yung buhangin. Maraming mga beach. Kailangan lang natin tuklasin kung saan yung kalsada papunta. So kung trip nyo ay dagat, yan, napakaraming mga white sand beaches. So dyan sa unahan meron pa, pwede tayong sumaglit. Yung pupuntahan natin yung may ilog, parang nasa unahan lang konti. Yan, pwede rin mag fishing dito So sunod
magdadala tayo ng fishing rod. Nag fishing tayo kasi may mga bahura na malapit lang. Sunod, dadala natin ng pang fishing para ma-enjoy talaga natin yung spot. Parang ito na yata yung sinasabi ko kanina, yung merong ilog. Ito na nga. Pasok tayo sa loob. Ito na nga. Ayun, ito nga. Yung mga cactus dito. Ito yung ilog. Aray. Mababaw pala yung tubig. Ayun, nakita ko nakaraan. Pwede magtali ng buyan. Maganda pala pagka mataas din yung tubig pag high tide, pumapasok yung tubig, nagmi-mix na itong tabang tsaka yung itong alat, kaya malalim dito. So dun sa unahan merong box culvert, dun galing yung tubig. Pwede magpahinga din dito, mag-fishing, kumain. So sa sunod, dala tayo ng lulutuin tsaka fishing rod. Pahinga muna tayo saglit dito dahil malayo-layo pa. Ano pa lang to Simpukan, tapos after ng Simpukan, Bakungan, then babalik tayo ulit ng papuntang dagat dun sa Nagtabon, yung view deck, tapos bago tayo bababa ng bayan. So ngayon papasunurin natin yung drone gamit po yung follow up. Pakita ko sa inyo yung lugar dito sa Simpukan. Yan, nasa likod siya. So nagsushoot. Medyo masilaw siguro kasi nakatapat tayo sa araw. Yan, nakikita natin yung drone kung ano yung kanyang ginagawa. Sunod siya. So itong nakikita nyo dyan sa cellphone, yan po yung kanyang kuha. Ayan, so ito. Medyo malakas lang yung hangin, kaya mahirap din magpalipad sa malayo. May bagyo pa yata. So ito yung ilog. Ayan, susunod siya. Marami po na mamasyal. Marami naliligo. Yan, pwede magtali ng duyan. Susunod siya. So ang ganda nito kasi anytime hugutin mo lang sa bag mo, tanggalin mo yung takip ng gimbal, pwede ka na mag-shoot ng video. Palabas na tayo. Ito yung di natin nakunan doon kanina. Yan. So dyan galing yung tubig tabang papunta doon sa pinuntahan natin kanina. And actually dito pwede na maligo Yan, may mga spot na pwedeng paliguan. Yan. So isa lang po yan sa mga pwede natin pasyalan dito sa West Coast. Marami pa po dyan sa unahan. May mga beach na malapit dito sa kalsada. Yung parte ng Tagkawayan, yan, magandang beach din. Meron dyang public beach. Meron din mga private resort. Mga affordable naman. Wala namang mga super exclusive na resort dyan. Lahat yan affordable. Walang problema dyan. May mga accommodation din. Dito ang mga bundok. Yun, yung akyatin natin dun sa kabila Kita nyo guys, yung taas na yun.
Yung gitna ng bundok na yan, yung may kulay puti, doon tayo dadaan. So medyo matarik-tarik yung akitin natin. Ito nakaligo na kami dito eh. Ito maganda rin. Itong area na to. Beach, dito may accommodation sa ano eh. Dito sa kanan. Malakas lang po talaga yung hangin ngayon kaya nakakatakot sa mga bata. Pero may mga parte na mababaw. May mga bata doon. So yan, pwede na makiligo dyan. So one of these days, magti-trip tayo dyan sa tabing dagat. Yan yung sasadyain natin, maligo, tsaka yung ilog. So ngayon, ikutin lang muna natin ito para magkaroon po kayo ng idea. Kung hilig nyo mag-rides, pwede yan dito. Pwede ka mag-relax habang nagda-drive. Medyo hapon na po na kasi, mga past 3 o'clock na. Natagalan tayo dahil tumagal tayo doon kila Kagawad, doon sa Kabuyaw. Pinakain pa tayo. Nag-offer sila ng lunch. Ayan o, pwede dyan maligo. Ayan, ito yata yung sa city public. Ayan, pero pwede yan dyan. Dadaan ka lang naman, pwede ka na dun sa mga gilid-gilid kung ayaw mo talaga magbayad ng entrance fee. May mga spot yan dito. Pero kung gusto mo lang may mga facilities, may CR, mayroong bihisan, pwede ka naman magbayad ng entrance fee para nakagamit ka ng kanilang mga facilities. Yun daw. Ito part na ng Tagkawayan. So ngayon akyat na tayo sa bundok. Biglang tarik yung akyatin. Kailangan bumuelo na, medyo mataas-taas to. Pero kaya-kaya yan ng natin. Honda Beat. Kaya, panis. May mas mataas pa dito na part, yung makakatanaw tayo ng view. So, akit na naman, pagliko, akit ulit. Medyo mataas-taas. So kaya-kaya. Woo! So, taas. Isa pa. Akit ulit. 30 lang yung takbo natin. Hindi na makasikad yung beat. Sobrang tarik niya. Ayan. Para ito na nga. Ouch, ito na nga. Masukal na. Dati maganda yung view dyan eh. Dahil marami ng mga damo, hindi na tayo makakita ng magandang view. Doon na lang tayo sa view deck ng Nagtabon. So ito, assault na ng mga bundok kaya medyo paahon lahat. Pero kaya-kaya yan. Medyo nakabuelo-buelo tayo konti. Maabot na ng 50 km/h yung speed natin. Mukhang kakailanganin natin ng malakas-lakas na motor Ang hirap-hirap yung Honda Beat. Pero sige, pag-iipunan natin para relax naman yung ating road trip. Ayun, medyo akit na naman ulit. May konting pababa, tapos akit na. Taas to.
Yun yata yung high stick sa taas. Pagka hindi ka nakabuelo dito, mahihirapan na yung motor. Dahil ano siya masyadong matarik. Wala siyang mabubueluhan. Natakbo natin 40. Mataas-taas pa. Kawawang 110. Maganda. Hindi naman natin kailangan magmadali. Mahalaga umaandar pa rin. Ingat na kayo sa basang kalsada dahil madulas. Minsan may mga putik tsaka lumot. Yung pag talagang nabababad sa sa tubig. Tapos may mga bato na huhulog dahil nagla-landslide yung gilid ng bundok. Kaya ingat-ingat din sa pagbumotor. Ang motor. Ayan, paahon na naman ulit. Sarap siguro dito yung mga maxi scooter mo, relax lang magbiyahe. Tingin ko kaya naman siya dahil ilan lang naman yung parte na may rough road. Huwag lang dun sa Kabuyaw kanina, talagang kawawa yung motor. Pero ano naman yun, maganda naman daw yung kalsada, kaya lang dahil nagbagyo nakaraan, wash out yung lupa, tapos bumulong na yung mga bato, kaya hindi naman madaanan ng mga sasakyan. Kaya sobrang putik. Ito rin, mukhang nag-landslide din, talagang natabunan na yata ng lupa itong kalsada, kaya maputik din sa baba. Kaya maganda naman dito, in fairness, mabilis naman yung mga DPWH mag-ayos ng kalsada. Halos isang araw lang madadaanan na yung mga kalsada natin. So kudos sa mga taga DPWH. So ito na yung highest peak. So ngayon pababa na naman tayo. Kita nyo, ang ganda, no? Napakaganda po ng Palawan. Ang ganda ng Palawan! Bilis. Control lang tayo pababa. May mahaba nito. Baka bumulusok tayo ng dire-diretso. So ito na yung junction. Yung dito sa kanan pabalik na ng bayan, pero dito yung papunta ng Nagtabon, dito sa kaliwa. Dito muna tayo, tignan natin yung view deck. Dito maraming mga lusot-lusutan papunta na Quarry, yung dire-diretso ng kalsada na to. Tapos doon naman sa kanan merong junction din doon sa taas ng bundok, papunta ng Nagtabon tsaka ng Talaujong, mga nagagandahang beaches. Pero dyan lang tayo sa taas sa view deck, hindi na tayo mapupunta. Pakita ko lang sa inyo yung view mula dun sa taas. Mga 8 kilometers sa atas, hindi ako nagkakamali. Galing dun sa kanto, papunta dyan sa Nagtabon. Ayan, paakit na tayo ng bundok. So pagtawid dyan, yan na yung west side, mga dagat na po yung makikita dyan. Dito lang tayo sa taas. So hugot na tayo ng buwelo dahil paahon na yan. Medyo mataas-taas yan. Pagka mahina-hina yung motor natin hindi nakabuwelo, mahihirapan na pumakakyat. Hirap na. Yung kalsada po na diretso, yan yung papunta ng Nagtabon. Etong sa kanan naman, papunta ng Talaujong. Pero dito tayo pupunta kasi nandito yung view deck. Dito maraming mga beach, dito maganda rin. Marami rin beach dyan sa Nagtabon. Pero dito tayo lang sa taas. Alright.
Ang sakit sa ano, kamay, pagod. Maraming tagtag ng ano, biyahe, tsaka ang sakit sa binti. Nakakangawi. Dito na tayo. Oops. Start na tayo dito. Alright. Sakit sa binti. Maikli kasi yung ano, hindi makaunat yung paa. Kaya mga wait biyahe. Sana may mga mabibili dito para maka merenda man lang. Dito tayo. Capture the moment. Ay meron, may mga buko. Totoo. Aka din. Hindi mo dinala yung cellphone mo eh. Eh di iPhone na lang. Merenda mo na. Yan, balik na tayo ng bayan. Balik na tayo dun sa view deck. Mga 8 kilometers papunta dun sa highway, palabas ng National Highway. Mga 6 to 8 minutes nakakalabas tayo ng highway. Tapos galing dun sa highway mga 22 kilometers pabalik ng bayan. So yun lang po yung mga spot na madadaanan dito sa loop. Dito sa unahan wala na masyado, may mga ilan-ilan na pwedeng liguan, pero iba pa rin yung dito sa dinaanan natin kanina. Doon sa West Coast mas marami talagang pwedeng pasyalan, pwedeng paliguan, pwedeng tambayan. Panalo yung West Coast na yan. Ito na yung crossing kanina, so dyan tayo galing, so dito tayo lalabas sa park na to. Yung itong kaliwa papunta yan ng norte. Yung kasunod na bayan ay yung Rojas. So dito tayo sa kanan, pabalik ng bayan. So yun na yung loop. Ikot yan. Kanina doon tayo dumaan sa south. Ngayon pabalik tayo sa sentro. Dinabaybay natin yung North National Highway. Pabalik ng poblasyon. Mga galing po doon sa nilikuan natin sa kanto, mga 22 kilometers yung layo niya mula doon sa kanto hanggang kilometer 0 sa Capitol. Dati nakakatakot magbiyahe dito pag gabi, pero dahil nalagyan ng mga street light na solar, may ilaw po dito sa mga alanganing lugar. So ito tambayan ng mga nagko-coffee, nagbabiyahe, yung mga bikers, riders. Dito naman sila madalas nagtatambay, itong part na to. Actually maganda rin sana paliparan ng drone, pero sa susunod na lang dahil may meeting pala tayo, baka mahuli, baka malate tayo. So sunod na lang. Meron din ditong pinag-hikingan, yung Smart Tower. Marami po umaakit dyan pag umaga, inaabangan nila yung sunrise. So minsan aakitin natin, pero magdadala tayo ng bisikleta, itutulak natin yung bike sa taas, tapos magda-downhill tayo. Hindi natin mapapabilis yung pag-downhill dahil unang-una hindi naman ako expert mag-downhill. Tapos yung bike natin ay hardtail, hindi siya full sus.
Kaya nahirap na mag-sub-sub, no? Iba kasi yung forma ng mga hardtail sa downhill. Yung downhill walang problema, nakapantay kang bunga baba kasi nga mayroon siyang shock na nag-a-adjust. Pero yung hardtail talagang nakatibugsok po yun. Magkamali ka lang ng konti, madiinan mo yung manobela, talagang sisirko ka, mauuna yung buka mo dun sa lupa. So ang Smart Tower dun sa taas, yun, dun sa taas na yan. Diyan sila nag-hike, diyan din sila nagbabike. Ilang beses na po ginanap dyan yung mga downhill competition. Dati dito, mayroong downhill dito sa park na to. Galing din dun sa helipad sa taas. Pero hindi ko alam kung ano na nangyayari sa trail. Parang hindi na passable. Kaya itong Smart Tower na ngayon yung pinupuntahan. Yun, tower na yun. Dito na yung mga riders, mga bikers. Yan. Ang diretsyo nila doon kanina sa tinuro natin na view deck. Doon yan sila madalas nagtatambay. Tapos after ilang oras, ilang minuto magpahinga, balik na naman sila dito sa bayan. Yan, grabe, sakit ng kamay ko. Nangawit ako ah. Sakit din sa likod dahil may backpack tayo. Hindi pala advisable na may dala tayong bag pag naglo-long ride dahil mapagod, masakit sa katawan. Pero ayos lang, nag-enjoy naman tayo. Nakapasyal tayo sa West Coast. Marami tayong nakita na magagandang lugar. Itong may logo ng Rotary, yung kalsado na yan, yung lilikuan ng pickup na yan, papunta ng Honda Bay. 2 bar na lang yung natira sa pinoltak natin kanina. Dahil pahinto-hinto tayo, tapos maraming mga akyatin, lalo na dun sa papasok ng Kabuyaw. Talagang napasubo yung motor natin sa lalaki ng mga bato. So ito yung barangay Tagpuros. Maraming isda dito, galing din ng Aplaya. Dito po yung kanilang Aplaya. Dito na tayo sa Barangay San Jose. Malapit na tayo makarating sa uuwian natin. San Jose, San Manuel, then San Pedro na finally. So yun, so sana po nag-enjoy kayo sa Puerto Princesa Loop. Sana samahan niyo po kami sa mga susunod pa na biyahe para makita niyo po yung ganda ng Palawan. So, isa-isayin natin yung mga tagong spot na yan, pati yung mga nagagandahang beach na yan. Actually, kung dumiretso pa tayo ng south, mas marami pa tayong makikita, mas marami pa tayong pupuntahan na beaches tsaka ilog. Pero unahin muna natin itong Puerto Princesa, lalo na yung mga CBST. So hanggang dito na lang po, malapit na tayo makauwi. Maraming salamat sa pagsama. Sa susunod ulit.